Mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo mga kabataan sa Los Angeles Baptist Church ng Palawan. Para sa kalaban lahat, ako si Pastor Eric Laon, ang isa sa mga missionaries ng Calayan Island. At ikagagalak ko na ako po ay mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe o salita ng Diyos sa inyong Young People's Fellowship. Kaya katuwaan ko na maipabot sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Kaya nawa ang aking dalangin na ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo, ito'y ayon sa kalooban ng Diyos ay magiging kalakasan, maging hamon, maging pagpapala at maging pagkain ng inyong kaluluwa. Upang sa ganun, ang inyong mga buhay, mga kabataan, ay palaging nakatune in, no, sa linya ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, huwag nating tagalan, ay nais kong basahin sa inyo ang dalawang talata. Yun lang yung ating pag-aralan ngayong araw na ito. Ang talata na masusumpungan natin sa Matthew chapter 6, verses 33 to 34. Nais kong basahin sa inyo sa Tagalog version. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Sa verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikababalisa ang sa araw na bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay dumako muna sa panalangin. Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Katuwaan po namin, O Diyos, na sama-sama po kami sa araw na ito sa pag-aaral ng inyong salita upang tamasain po namin ang inyong biyaya, ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan, ang iyong kapangyarihan mula sa inyong salita. Patawad po, Diyos, sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala po namin sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso't isipan upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Pangunahan niyo po kami, Ama, and we ask your divine intervention upang maging matagumpay ang aming pag-aaral ng salita po ninyo. Bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang kalooban o puso, maliwanag na kaisipan upang aming pong lubos na maintindihan, matanggap at may pamumuhay ang salita po ninyo. Gamitin niyo po, Ama, ang inyong abang lingkod na sa pamagitan ng pagbabahagi at pag-aaral ng salita na ito nanggaling po sa banal na kasulatan ay magamit po ang inyong abang lingkod. Kaya kontrolin niyo po ang aking damdamin, ang aking kaisipan, ang aking bibig upang hindi po ako makapagsasalita ng mga wika o salita na hindi ayon sa inyong kalooban. Matupad, O Ama, ang kalooban po ninyo sa pag-aaral po namin sa araw na ito. Kaya ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihingi na puno ang pagpupurit, pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, kabataan, mga kabataan, sa buhay natin ay marami po tayong pinag-uukulan ng pansin. Since nagkaroon ng pandemya, marami din pong mga kabataan ang lumalayo sa kural o sa piling ng ating Panginoong Diyos. At tunay nga po na pansamantala siguro masabi natin ay nagtatagumpay ang ating kalaban upang idismaya, upang palamigin ang ating mga pagnanais na paglingkuran ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng sinasabing COVID-19. Maraming natingga sa bahay, na-isolate sa bahay, walang ginagawa, bawal lumabas, no? Dahil nga sa mga protocols no, na nanggaling sa ating Department of Health. Ganun pa man, magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos dahil masabi man natin na medyo naman mayagpag ang ating kalaban sa kang anumang kaparaanan na kanilang ginawa sa pamagitan ng pagpasabog
ng COVID-19, ang Diyos ay makapangyarihan pa rin sa lahat. Nais ko lang paalalahanan na ang tagumpay ay nasa Diyos at wala po tayong dapat katakutan sa kahit anong dumating na pagsubok at hamon ng buhay, kahit pa yung virus na yan. Ang banal na kasulatan ay nagpapatunay. No? Gusto ko lang basahin sa inyo ang ilang bahagi ng talata sa Psalm 91. Ito yung nagpapalakas sa akin during the time of yung kasagsagan ng pandemya. Ang Salmo, Kapitulo 91, ay nagiging kalakasan ko ito, nagiging encouragement sa akin upang magpapatuloy sa hamon ng pandemyang iyon. Now, basahin ko sa inyo, mga minamahal kong kabataan, sa Los Angeles Baptist Church, ang ilang talata. Sabi niya sa verse 1 ng chapter 91 ng Salmo, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking pinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas, ito na, sapagkat, verse 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. O yan, no? Yun ang sabi dito sa banal na kasulatan. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis o yung pakpak, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ayan, napapansin nyo, na doon sa English, maganda yung ano ng verse 3. Sabi niya dito, surely he shall deliver thee from the snare of fowler and from the noisome pestilence. Then sabi niya, doon sa sabi niya, sa verse 5, sabi niya, thou shalt not be afraid for the terror by night, nor by the arrow that flieth by day, nor the pestilence that walketh in darkness, nor the destructions that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Now, ang Panginoon dito, makita natin ang Psalm 91, no, makita natin siya yung comfort natin. Kahit nga sa mga pestilence na yan, kahit anong sakit na ikamamatay, sabi dito, ay hindi dapat nating katakutan. Why? Because our God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya alisin na po natin yung pangangamba, alisin na po natin yung pagkatakot, alisin na po natin yung pag-aalangan natin sa buhay. Dahil unang-una, may pangako ang Panginoon. Ano bang promise ng Lord? Anong promise niya? I will never leave you nor forsake you. If God is before us, who can be against us? Yun yung sabi ng Roma 8:28 hanggang sa 31. So ngayon ay balikan natin yung sinabi ko sa inyo kanina, yung ating pag-aaralan ay nais kong pamagatan. Kaya nga sabi ko, dahil sa hamon ng buhay, maraming nagbabago ang kanilang mga prinsipyo sa buhay. Maraming nagbabago ang kanilang paniniligan sa buhay. Na yung kanilang mga conviction ay nag-wave na. No? Yung kanilang standard sa pamumuhay bumaba na. Now, tingnan po natin, no? Sa ating talata na pinag-ara ay binasa kanina, balikan natin ang Matthew. Ang Matthew ay very common. Common na talata ito. Actually, kinakanta pa natin ito eh. Kinakanta ng marami, hindi lang tayong mga Baptist, kundi kinakanta ito ng iba't ibang mga relihiyon. Ngunit, ano ba talaga ang tunay na aplikasyon? No, mga kabataan, nais kong dalhin kayo sa pamagat ng ating pag-aaral. Ngayong araw na ito ay Kristiyanong totoo
taong may prinsipyo. Pag sinasabi natin may prinsipyo ang tao, anuman ang nangyayari sa kanyang harapan, sa kanyang tagiliran, sa likuran, sa kanyang paligid, hindi nababago ang kanyang prinsipyo, hindi nababago ang kanyang paninindigan sa buhay. Bilang ikaw, Kristiyana, bilang ikaw ay Kristiyano. Yung sinasabi, marami nang nakipag-compromise dahil sa sitwasyon. Tapos ini-excuse na natin yun. Wala tayong magawa. Ganun talaga kasi yun ang sinasabi ng gobyerno. Alam po ba ninyo, mas powerful ang government o ang gobyerno ay yung mga tao na kinatakutan natin kaysa Diyos? Alam niyo yung pagkatakot, saan dapat lang tayo matakot? Sa Panginoon. No, anong sabi doon sa Proverbs 19:23? The fear of the Lord tendeth life. At ang sino mang nagkakaroon ng pagkatakot na ito, ano sabi niya? Abide satisfied. Then third, sabi niya doon, and he will never visited with evil. Very clear yun. Kaya nga tayo, bakit tayo nagkawindang-windang yung ating pananampalataya? Something is wrong with our relationship with God. Dahil nga po dun sa naging sitwasyon, masyado tayong nagpa-apekto. Marami mga Kristiyano hindi na nakapokus sa Panginoon, nakapokus sa sitwasyon. Most of the people during the time of pandemic, ano sabi nito? Nakapokus na lang dun sa pandemya, nakapokus sa COVID-19. They magnified COVID-19 instead of magnifying Christ, magnifying God, who is in control. Yun yung problema. Yun yung nangyari sa atin. So, na-divert yung attention, nababago yung mga pananaw, nababago yung panindigan. Kaya ang challenge ko sa atin, kung pudpud ko, Ilocano na. Kung ikaw ay tutong Kristiyano, anong sabi dito? Pag tutong Kristiyano, dapat ikaw ay taong may prinsipyo sa buhay. At ang iyong prinsipyo ay dapat nakasaad sa banal na kasulatan. Ang inyong conviction ay dapat, ang panindigan na ito ay nakabatay din sa salita ng Diyos. Na mayroong ilang katotohanan, very simple, quick. So sabi ko, pabilisan tayo, no? Para hindi kayo mainip. Lalo na hindi ako personal na nakita ninyo. Ito ay recording message ito, mga minamahal kong mga kabataan. Ako po may karamdaman, pero ni-request ako ni Sister Gina na mag-deliver ng message sa inyo, kaya ikinagagalak ko naman na makapagbahagi sa kabila na ako po'y may karamdamang dinadala sa kasalukuyan. Kaya hindi ito hadlang upang ating gawin ang tungkulin ipinagkakalob ng Diyos. So, unang katotohanan na isang ipahagi sa inyo. Sabi niya dito, sa banal na kasulatan, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Oh. But seek you first the kingdom of God. May problema po. Kung mapapansin natin, mga minamahal kong kaibigan, ay sunang kayong bigyan ng konting background dito sa ating talatang binabasa, na nakaproblema kasi ang mga tao kung anong focus nila. Noon, nung panahon ni Jesus Christ, kaya nasabi ito ni Jesus Christ, ay mayroon pong mula sa chapter 6 verses 1 to 4, makita natin yung may patungkol sa paglilimos, sa pagtulong, no? Na ang kaparaanan ng kaya kinukurik ni Jesus Christ kasi ang mga tumulong maingay, parang maingay na pagtutulong, parang kailangan malaman ng iba na ginagawa mo nang lilimos ka. Ang correction dito, pag nagtulong ka, wag mo nang sabihin sa iba. Dapat hindi malaman ng kanan ang ginagawa ng kaliwa. So yun yung dapat maintindihan natin. Pag tumulong ka, tinawag ka ng Diyos sa tumulong, be happy to do it. Without announcing to the people na pinupuklama mo, ako ay matulungin. Ay, hindi tayo mga politicians. So wag natin gawin. So yun yung isa na in-address ng Panginoong Jesucristo dito sa chapter 6. Isa pa na ina-address ng Panginoon yung kahalagahan sa tamang interest, tamang motibo ng pananalangin. Ng pananalangin na alam po ninyo yung hindi mapag-imbabaw, yung hindi, walang kayabangan. Parang ako nagpasalamat sa Diyos dahil hindi ako tulad ng isang taong ito makasalanan. Hindi ganun po. So kinukurik dito din. Ikinukurik, no, yung mali, na sa pananalangin, dapat nagpakumbaba po tayo. Dapat sundin natin, no, isa dito na tinatakal ng Panginoon Jesucristo, yung tamang pamamaraan ng pananalangin. Di isa pa,
kung papansin at basahin natin ang whole chapter ng chapter 6, ay makita natin yung tamang pag-aayuno, yung pagpapasting. Hindi din to dapat out of hypocrisy. No, hindi itong magpapasting o parang sabihin lang talagang relihiyoso tayo, relihiyosa tayo. No, it is not. Hindi ang pagpapasting at saka ang pag-aayuno ay hindi po ito out of hypocrisy. Dapat ito ay katotohanan na ginawa na mayroong pagbabakumbaba. Ayan. Isa pa na tinatakil ni Jesus Christ dito ay yung kahalagahan ng tunay na kayamanan, yung focus ng tunay na kayamanan. Napapansin mo dito sa talata, doon sa susunod na mga talata, ay sabi dito, kung saan ang iyong kayamanan, nandun yung puso. Tanong ko, ano ang kayamanan mo ngayon? Oo, kasi kung saan daw yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. O sino nga ang kayamanan mo? Yung mundo, cellphone mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Kung yun ang kayamanan mo, hindi ka na lang, nakatulala ka lang, nakanganga Oo, doon na lang. Ang palaging nagpa-plus sa ano niya, yung mata niya, no? Yung ilong niya na kasla, parang yung ilong, no? Wabang kita ba ng ilong? Parang balot. Diba? Ganun tayo. Minsan nakapokus kasi doon, hibang na tayo. Ang tawag doon, infatuation. So, wag tayong mahihibang. Kaya lang kahibangan, hindi kalooban ng Diyos para sa isang Kristiyano at Kristiyana. Kaya wag muna kayo mag-apura, magre-relasyon yan. Dahil maisagmak o kayo ay mapupunta sa kapahamakan. So, mag-ingat, no? Wag ganun. So, ang kayamanan natin ay walang iba kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. No, so doon tayo. O pagkayamanan natin ang Panginoon, hinahanap natin siya lagi. Nandun yung puso natin sa Kanya at sa Kanyang gawain. Kaya walang naluluging Kristiyano at Kristiyana na sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon. So yun po yun. Then nakita natin dito, napapansin ko din, na sa talata dinidiscuss din Panginoon ang tapat na paglilingkod. No? Sabi nga doon, we cannot serve two master. O kaya kailangan natin na sa ating paglilingkod, maging tapat tayo sa ating pinaglingkuran. Tanong ko, saan ka ba naglilingkod? At sino ang pinaglilingkuran mo? Now, dalawa, sabi nyo, we cannot serve two master. O kailangan nating iano yung isa at maging tapat tayo sa isa. No, we cannot serve money and God. So, dapat isuko natin yung isa at maglingkod. Kaya hindi tayo pwedeng maging tapat kung dalawa yung pinaglilingkuran natin sa buhay. Kakalungkot yun, no? O minsan, nagiging natin yung trabaho. Ay, hindi natin nakapagpunta sa bahay-sambahan. Kung saan trabaho, pagod na po ako. Di ba? Naging, yun na yung ating, naging Diyosan na natin, yung mga trabaho natin. Minsan, kasi yung mga anak ko, naging naging mga gano'n sa mga magulang. O minsan, hindi ako nakano kasi hindi nga natapos ang assignment ko. Ay, naging Diyos mo na yung assignment mo. Iho. No? Kung ano lang. Naku, nakalimutan ko kasi nag-basketball kami. O, di yung basketball Diyos mo. So, we cannot serve to master. Talaga, pag hindi kayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, maraming mga gagawin si Satanas na magkaroon kayo ng distractions o pang malinlang kayo, matukso kayo sa kanyang mga attractions. Kaya mag-ingat tayo. Sabi na ba ng kasulatan dito, ano sabi niya? Ang Kristiyanong totoo ay may tamang prinsipyo at ang unang katotohanan na naisimbay sa may tamang prioridad sa buhay. So sabi niya dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. O, di ba? Oo, but seek ye first the kingdom of God at hindi lang kaharian and His righteousness. O, malinaw. Ano bang yung kaharian na tinutukoy po dito? No, ano ba yung nasa kingdom ng Panginoon? No, di ba? Unahin natin yung mga bagay na ayon sa Panginoon. O ano ba yung mga nasa kingdom ng Diyos? Ano ba yung nasa kaharian niya na ginagawa? Dapat pananalangin. O, nanalangin ka ba? O, pinaprioritize mo ba yan? O yun nga, pinag-usapan kanina natin yung the pattern of prayer. No, ang Panginoon sa Kristo may nagturo mismo sa kahalagan ng pananalangin. Pinaprioritize mo ba yan bago ka matulog? Pagising mo sa umaga?
O baka naman pagising mo sa umaga, cellphone agad ang tinitingnan mo at binabasa yung mga kung ano nila mga messages doon. Hindi, mali ka na doon. Sa unang hakbang pa lang ng buhay, pag hindi mo na itutod at itatama yan, masisira yung prinsipyo ng buhay ng tao. Bilang totoong Kristiyano, ikaw ay bilang taong may prinsipyo. At ang prinsipyo mo dapat ay unahin mong Panginoong Diyos higit kaysa lahat. Put God first before anything else. Kung gusto mong magtagumpay ang buhay, kung gusto mong maging ayos ang araw na iyan, huwag mong kalimutan na unahin ang Diyos. Unahin mo higit sa lahat yan. Unahin mo ang Diyos bago sa cellphone mo. Oo, unahin mo ang Panginoon bago sa kung ano-anong bagay, bago magkape. Oo, minsan naunang mo nagkape, ay magkape, magano. Sa bagay, ano na rin, pero huwag kalimutan na unahin ang Panginoon. Manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Naalala po ninyo doon sa Psalm chapter 1, verse 2. Anong sabi niya doon? Dapat gawin nating kasiyahan ang kanyang salita, ang kanyang kautusan. At basahin natin ito, ano daw? Day and night. No. Kung ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, ano sabi ito? At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay sa araw at gabi. O di ba? Ano daw maging resulta kung pinaprioritize mo yung pagbabasa ng salita ng Diyos? At yun ang kasiyahan mo, hindi yung cellphone. Hindi yung milimili sa umagang-umaga eh. Oh, kabataan. Grabe ha. Mas nauna pang basahin yung mga messages, mas una pang makipaglaro ng milimili siya. Kaya maraming mali-mali siya sa kanyang mga desisyon sa buhay. Dahil yun ang inuuna natin. O nakita ba natin yun? Sabi niya, gawin natin kasiyahan. Ang kautusan at sa kanyang kautusan, ano sabi niya dito? Pagbubulay-bulayan natin gabi at umaga at gabi. Then sabi niya sa verse 3, tingnan niyo, ang ganda. Oo, grabe ang mga kabataan. Tingnan niyo ito. Sabi niya, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinatanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gagawin ay giginhawa o magtatagumpay. Yun naman pala eh. Kung unahin natin ang Diyos, unahin natin ang panalangin, unahin natin ang Diyos, kausapin siya, manalangin tayo, at mag-aaral tayo at magbabasa ng salita ng Diyos. Siya, matulad ka sa isang puno na itanim sa gilid ng ilog. At ang iyong dahon, sabi dito, kahit pa sa panahon ng tagtuyot, hindi siya natutuyot. At namumuna ang punong kahoy na ito sa sa panahon ng tagbunga. At anuman ang kanyang gagawin sa giginhawa o magtatagumpay. Naghanap tayo ng tagumpay, hindi ba? Kaya kayo nag-aaral para maging matagumpay ang buhay. Pero kung hindi nyo unahin ng Panginoon, maniwala kayo, maging palpak ang lahat ng mga pangarap sa buhay nyo. Oo, doon lang po tayo. Dapat prinsipyo natin yan. Prinsipyo ng Kristiyana at Kristiyano yan. Unahin ang Panginoon bago sa mga kaibigan. Unahin ang Panginoon bago sa mga barkada. Unahin ang Panginoon bago sa mga cellphone. Unahin ang Panginoon kahit sa anong bagay. Unahin ang Panginoon. O di makamtan mo ang tagumpay ng iyong buhay. Pangalawa. Oo, medyo medyo hinihingal ako. No? Kulang nata ako ng bomba. Pangalawang nais kong ibahagi sa inyo, sabi niya, doon sa talata, datapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alam po ninyo, ano ba yung mapapansin natin? Oo, hindi lang yung prioridad. Oo, sabi niya, anong ganun? Datapwat, kinakailangan, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Anong meron dyan? Utos. Diba? Kaya dapat, hindi lang tayo may tamang prioridad sa buhay. Pangalawang katotohanan na ibahagi sa inyo ngayong araw ay mayroong totoong pagsunod sa utos ng Diyos. O, utos ng Diyos si Jesus Christ na nagsalita niyan eh. O, diba? Mahirap. Kung titingnan natin, mga minahal mong mga kabataan,
pag ikaw at ako ay talagang handang sumunod sa Panginoon at masunurin ka sa Diyos, ang refleksyon niyan, yung pagsunod mo sa magulang. Paano mo sabihin, punta mo na ako sa church dahil kung ano daw mga fellowship, samantala yung pagpuhugasan ng pinggan, hindi mo magagawa eh. Iniiwanan mo, yung utos ng Panginoon, hindi mo magagampanan, tapos sabihin mo, faithful ka sa Lord, kalukuhang yan, ang tunay na tapat at sumusunod sa Diyos ay magre-reflect ang ugali niya doon sa bahay nila. Nakakalungkot yung mga kabataan na ini-excuse natin ang church. Napupunta ka sa may fellowship, pero lang, iwas lang sa trabaho. Wrong po yun. Ang tamang ugali na sumusunod sa Diyos ay magre-reflect sa pagsunod sa kanilang mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. No, tama yan. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 1. Ano pang sabi doon? I think sa verse 2, sabi pa. Ano sabi? Igalang mo ang iyong ama at ina. Utos yan. Na siyang unang utos na may pangako. Ano bang pangako niya? Tuloy, sa verse 2, anong pangako? Ano bang pangako doon? Hahaba ang iyong buhay. Upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Di ba? Mahaba. Kaya maraming mga anak, marami na umiiksi ang buhay. Bata pa. Dahil sa katigasan ng ulo at hindi ginagalang ang mga magulang. Nakipagbuntalan, nakisalo sa gulo. Madaling alam nyo, simple lang ang mga kabataan na disobedient sa Diyos. Simple ang mga kabataan na hindi tumutupad at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga suwail, yun sabi natin, mga matigas ang ulo, hindi tapat sa Diyos, mas tapat sa mga barkada, mga kaibigan, kung sino-sino mga kasama. Maniwala ka, iiksi buhay mo. Dahil pag ikaw ay disobedient sa Diyos, disobedient ka sa iyong mga magulang, hindi mo sila ginagalang. At ang sabi doon, ang kontrast ng mahabang buhay, maiksing buhay. Kaya maraming kabataan tulad niyan. Hindi nakikinig sa mga, huwag kang magmotor ng ganong kabilis. Hindi nakikinig, na disgrasya. Nangyari, nabago kang ulo, killed. Napakabata pa. Sabi ng doon dito sa Kalayaan, may nangyari. Bawal ang 17 years old, pababa, na magmotor. Hindi sumusunod. Nangyari, nabangga, patay. Pero yung mga 16 years old, sa katigasan, kaya maraming mga kabataan maiksi ang dahilan doon ay hindi sila naging obedient sa Diyos, hindi sila sumusunod sa Diyos, at hindi din sila sumusunod sa kanilang mga magulang. Very simple lang naman may totoong Bakit may totoong pagsunod? Mayroon kasing sumusunod na nagmamaktol. May sumusunod na napipilitan lamang. Meron din iba, susunod lang kasi mayroong hinihintay na gantimpala. Mali pa rin yan. Kakalungkot, mga kabataan, ayusin nyo na po ang buhay ninyo habang may pagkakataon. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time for the days are evil. Dugtong pa dun, huwag kayong maging mangmang. Mamuhay kayo na mayroong, sabi dito, katalinuhan. Huwag nyo nang sayangin ang inyong mga oras, ang inyong mga araw, ang inyong panahon. Sumasama ang panahon ngayon. Nakita na natin, talagang nagli-level up na ang kasamaan. Ikaw na nakakilala sa Panginoong Diyos, ikaw na nakakilala sa Panginoong Kristo, huwag mo na sa iyong buhay, mag-witness ka, mag-share ka, maging tapat ka sa Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita sa mga hindi pa nakakilalang kapwa mo kabataan. Upang hindi maging sayang, maging fruitful ka. Ang anong sekreto lang doon, ipamuhay mong salita ng Diyos. Pagbubulay-bulayan mo ito araw at gabi, at ang buhay mo magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Pangako yan ng banal na kasulatan. Kaya kung hindi ka nagtatagumpay, huwag ka magtataka. Hindi mo nabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Yun talagang nakakalungkot mga kabataan. So tandaan natin, ano sabi doon? Ang pagsunod ng kasi ang pagkatakot sa Panginoon, kung may takot ka sa Diyos, maging wise ka, sumusunod ka din sa Kanya.
Di ba? Pag takot ka sa nanay tatay mo, sumusunod ka, iba nga lang yung level. Pero lalo sa Panginoong Diyos. No? Tandaan niyo yung sabi doon, habang mo ang buhay, pag ikay sumusunod sa Panginoon. Ano ba? Magkaroon ka ng satisfaction. So, yun ang pangako ng Proverbs 19:23. No? Ang tumutupad, nagkaroon ng pagkatakot sa Panginoon, ay hahaba ang buhay. Magkaroon ng pagkakontento. At ang last doon, ang sabi niya dito, hindi ka dadalawin ng kasamaan. You will never be visited with evil. Kaya kung magulo sa bahay ninyo, magulo ang buhay mo, palagi kang nasasangkot sa gulo, palagi kang nagka-problema at nagka-conflict sa iba, something is wrong with your relationship with God. Bakit ka palagi kang binibisita ng demonyo? Bakit palagi kang na-involve sa gulo? Kasi biblical yan eh. Wala kang pag may takot ang tao sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Pag sumusunod sa Diyos, ang sabi ng pangako niya, hahaba buhay mo. Magkaroon ka ng pagkakontento. At magkaroon ka ng pagkakontento, ang sabi nito, you will never be visited with evil. Very simple lang yan, young people. Hindi ko kailangan pang elaborate yan. Alam ko naman, alam nyo, kailangan lang natin ito aplikasyon. Then last, yung pangatlong katotohanan na isang ibahagi sa inyo, hindi lang may tamang prioridad sa buhay, ang isang Kristiyanong totoo na may prinsipyo sa buhay, kundi may totoong pagsunod sa utos ng Diyos, at pangatlo, may tunay at tapat na pananalig sa Diyos. Ba't sabi kong may tunay? Kasi may piging pananalig eh. Oo, bakit tapat? Dahil may mga nananalig na pabago-bago. Depende sa panahon, depende sa sitwasyon, nagwi-wave. Kaya pag sinabi nating tunay, tapat, authenticated ito, hindi peke. Oo, kahit sampal-sampalin ka na maraming pagsubok sa buhay, bagyo-bagyohin ka na kung anong mga trials sa buhay mo, mga problemang dumarating, na natili kang tapat, natili kang totoo sa pananampalataya at pananalig mo sa Panginoon. Oo, naalala yung mga kabataan yung istorya ng contest ng kung sino ang tapat sa kanilang Diyos, no, sa kanilang pananampalataya. Di ba mayroong paligsahan mga Pinoy? Dito magaling ang mga Pinoy eh. Oo, mayroon daw contest daw yung Chinese. Ano ba yung isa? Oo, Chinese Buddhism, basta Buddhism, Muslim, at saka Christian, Baptist daw yun. Yun sa kwento eh. Oo, yung una, 3 lang yun, pero alam ko marami daw sumali doon eh. Yung una daw, ang paligsahan na iyan ay tatalon sa pinakamataas sa bangin. At kung sino ang tawagin ng kondisyon, tawagin ang Diyos na, yung kanilang pananampalataya doon sa Diyos nila, ay tatawagin ang Diyos nila, at kung sino ang ililigtas, yun ang sasambahing Diyos. Ba, nagpresenta yung Chinese. Hindi ko alam kung paano i-Chinese yung ako. Yung Chinese daw. Pagdating sa Chinese, palakpakan daw yung mga Chinese. Lahat ng mga singkit, mga pumapalakpak. Mayroon bang Chinese na malaking mata? Mukhang wala ata. Ha? Oo nga siguro. Mukhang ito na. Nagbilang ng 1, 2, 3, talon! At tumalon daw yung Buddha, sabi ng sabi nung Chinese, Buddha. Ba, walang lumagapak. Ibig sabihin, niligtas ni Buddha ang Chinese. Palakpakan yung Chinese eh. Sumunod daw yung Muslim. 1, 2, 3, talon! Bug! Ay, sumabog. Patay. Muslim. Ito ng mayabang na Kristiyanong Baptist. 1, 2, 3, talon! Jesus. Nakita na sumabit yung pala. Yung Chinese, nakita na sumabit. Naku, malapit na siya dun sa lupa. Sabi niya, sino? Buddha. Nagbagong pananampalataya. Minsan ganun tayo, pag nasa kagipitan, nagbago na yung pananampalataya natin.
Anong kailangan ng Panginoong Diyos sa atin? Sa gitna ng pagsubok, ako at ikaw, tayong lahat, mga kabataan, ay dapat magkaroon ng tunay at tapat na pananalig sa ating Diyos. No? So sabi nga dito, dito sa verse na ating pinagahan dito, sabi niya, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ayan, makita natin, no? O, tingnan mo nga naman. Oh, very simple lang naman. Oh. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ano bang hamon ng Philippians chapter 4 according to Apostle Paul? Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Ano sabi niya? Be anxious for nothing, but in everything by prayers and supplication with thanksgiving, let your requests be made unto God, and the peace of God will pass it all understanding. No, nakakatuwa ang Panginoon. No, nakakatuwa. Sabi niya, huwag kang mag-aalala sa anong bagay, kundi dapat manalangin ka na may pagpapasalamat. Upang sa ganun, sabi niya, ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso't isipan. Oo, di ba? Gusto natin maging peaceful ang ating puso. Gusto natin maging stress-free tayo. Simple lang mga kabataan. So bagay kayo mga kabataan, wala pa kayo masyadong mga alalahanin sa buhay. Pero bago dumating sa inyo yan, isipin nyo na sa Diyos lamang ang solusyon. Maging tapat ka, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. At ano bang sabi pa doon? Sa Proverbs 3, 5, and 6, kumampu yan. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. O yun naman. No, kaya minsan nagwindang-windang pa naman kasi nga, tayo ay nagda-doubt. Pag dumating na mabigat na sitwasyon, wala na tayo. Oo, napasukan na ng takot yung ating puso't isipan. May balita lang tayo nakita, grabe yung oo, dito sa Kalayan, maniwala po kayo. Nung wala kaming COVID-19 case, pero nabalitan daw, may pumunta na wala na, alam yung mga tao, hindi na, kahit nagugutom, hindi na lumabas sa bahay. Di ba? Matindi. Nakita na, napapahamak. No? Dahil doon sa mga balitang walang katotohanan, napapahamak, nagbabagong pananalig at pananampalataya. Hindi po dapat let's stand still and keep on trusting the Lord ng buong puso na hindi dapat tayo mayayanig sa kung anong sitwasyon at pangyayari ng ating buhay. Maraming hamon na darating sa buhay natin young people. Ngunit mayroong isang Diyos na makapanya sa lahat, laban sa lahat ng mapagsubok at hamon ng buhay. Okay? So, mayroon lang akong sa conclusion, anong natutunan natin? Anong lesson natin doon? Ano yung una natin natutunan? Anong una? Sabi dito, ikaw ay dapat bilang tunay at totoong Kristiyano ay ano sabi dito? Ay taong may prinsipyo. So, anong unang prinsipyo na meron po tayo? Ano yung tamang prinsipyo na meron tayo? Katotohanan. Katotohanan ng prinsipyo na meron tayo, ikaw ay may tamang prioridad sa buhay. Anong lesson natin? Anong pwede nating may apply? Young people, know your priorities today. Ano ba ang priority ng buhay mo? Alamin mo yan. Pangalawa, na makita natin dito, sabi niya, may totoong pagsunod sa utos ng Diyos. Anong dapat attitude natin dito? Kalooban ng Diyos ang kanyang mga utos upang ikaw at ako ay mapabuti. Ang lesson na pwede nating i-apply is follow God. Follow His will. No? Follow and obey God. Alam niyo, yung pagsunod sa kalooban namin, sabi ko nga kanina sa inyo, inside the will of God, there is a success, but outside the will of God, there is no success. Huwag nating pilitin yung gusto natin. Sundin natin kung anong utos at kalooban ng Panginoon upang makamta natin ang tagumpay sa buhay. Then last, ano natin nakita kanina, ay may tunay at tapat na pananalig sa Panginoon. Anong meron? Sabi nga doon, ang bukas, sapat yan para harapin niya. Huwag nating alalahanin ang bukas. Ang lesson dito ay, ito yung conclusion na natin actually, accept the challenge in life with faith.
Ulitin ko, accept the challenge of life with faith. Kasi hindi natin alam ang nangyari kabataan. Hindi ko alam kung ano yung pangangailangan nyo sa kasalukuyan. Ngunit ang Diyos higit nakakaalam. Basta nasaan nakatune in lang tayo sa Kanya, walang masasayang na panahon. Young people, please, kayo ang kagamit-gamit sa church. Kaya magpagamit na kayo. Huwag na kayo magsayang ng panahon. Kundi ituon nyo na ang focus at pansin ng inyong buhay sa ating dakilang Panginoong Diyos upang walang masasayang na panahon sa buhay ninyo. Nawa, ang Panginoong Diyos ang ihipo sa inyong mga puso. Ang pagbabago, hindi ang relihiyon natin ang Baptist. Ang pagbabago ay magsisimula yan sa pagsuko ng ating buhay. Ang sabi nga ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Huwag nating sayangin na offer yourself as a living sacrifice unto God para magawa mo ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Isa pang paalala mula sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ano sabi niya? Remember thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang iyong tagapaglikha habang ikaw ay malakas pa. Pagpalain kayo yung people ng Los Angeles Baptist Church. To God be the glory and God bless us all. Thank you. Tayo po'y manalangin, Ama, patuloy kang magpala sa katotohanan ng iyong salita sa puso ng bawat isa. Hindi ko man alam, O Diyos, kung anong pangailangan ng mga kabataang ito. Lalo ng pansamantala, wala po silang shepherd o wala silang pastor na gumagabay at nangunguna sa kanila. Gabayan niyo, Panginoon, ang inyong salita, ang iyong banal na espiritu ng mga kabataang ito upang hindi sila maligaw ng landas. Pangunahan niyo po ang aming mga adults, brethren, na matulungan din ang mga kapatang na young people na ito na ma-guide sila, Panginoon, sa mga landasin na yun po'y ayon sa inyong kalooban. Minsan po, O God, pagpalain niyo po kami. Pangamdalain sa pangalan ni Jesus. Amin at Amen.